Presidente, walang pupuntahan ito. Habang natatalo tayo dito, mas lalong lumalakas ang puwersa ng mga Amerikano. Lusubin na natin sila. Kahit mamatay ang karamihan sa atin. Mapapasakamin natin ang Intramuros. Mapapatalsik natin sila sa bayan na ito. Kaaway din ng Espanya ang Amerika. Ang kaaway ng aking mga kaaway ay tinuturing kong kaibigan. Wala dapat tayong ikatakot at pabigyan naman natin na magkaroon tayo ng kapayapaan. Sangayon ako kay Senyor Paterno. Pinipili ko ang kapayapaan. Mga bulang! Sa halip na nandito tayo nakaupo, nandun sana tayo sa labas, nanganap ng armas, naghuhukay ng mga trinchera. Huwag kayong maniwala sa matamis na salita ng mga Amerikano. Paano ating mga negosyo? Babagsak ang ating ekonomiya. Paano natin mapapakain ang ating mga pamilya? Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, mamili ka! Sa ngayon, kakampi natin ang mga Amerikano. Mga Ginoo, pinatay ng mga Amerikano ang kababayan natin sa Santa Mesa. Ano? Hindi maaari. Nilusob na rin nilang San Juan, Paco at Pandacan. May kasunduan na rin sila ng Espanya sa loob ng Intramuros. General Luna, ikaw na ang bahala. Nasa kamay mo na ang labanan. Senyor Presidente, nais makipag-usap ng Sherman Commission tungkol sa mga kondisyon. Punyeta, tahimik! Pagsalitain muna natin siya. Nais nilang isulong ang autonomiya sa Pilipinas. Gawin itong isang protektado sa ilalim ng Amerikano. Ayon sa saligang batas, nasa kamay lamang ng mga Pilipino ang soberenya. Traidor ka sa pagbumungkahi ng aneksasyon! Hindi ko naman iminmungkahi. Binabalita ko lang. Paano nyo napapagtiwalaan ng taong ito? Dati niyang kasabot ng Espanya. Kung meron na tayong ganito sa pangkat natin, hindi na natin kailangan ng kaaway. Ang Amerika ang pinakamalakas sa bansa sa buong mundo. Mapapalawak natin ang ating ekonomiya kung makikipagkalakal tayo sa kanila. Hanggang kailan tayo makikipaglaban? Ang dami nang namatay. Kulang tayo sa pera, sa armas, at sa kagamitan. Hindi sa lakas ng loob. Buo ang tiwala ng mga tauhan ko. Nasisigmura ba ng kabinete ang ganitong kakaksilan? Tinatawag mo ba akong traidor? At duwag! Nasa lahi ninyo ang pagkaduwag. Wala kang karapatan na lahat ng pamilya ko, Antonio. Panalangin ba iyon kahit totoo? Alam mo, totoo ka rin sa pangalan mo, Luna. Lunatic ko! Tama na! Tama na yan! Sa ngalan ng malayang Republika ng Pilipinas, pinag-uutos ko na arestuhin ang traidor na ito! At ikaw rin! Bakit pati ako? Nasa kapangyarihan niya rin naman ito. Mga kawal! Hindi ako traidor! Latag ito sa konstitusyon! Fucking asshole! Kung magiging isang bansa man tayo, kailangan natin ng isang radikal na pagbabago. May mas malaki tayong kalaban kesa sa Amerikano. Ang ating mga sarili. General Mascardo! Mascardo! Habang ang ating mga sundalo ay lumalaban para sa digmaan, ikaw ay nagiinuman at nagpifiesta. Hindi lamang ang pista ang pinunta ko rito, Luna. Kailangan ko ring tignan ang kondisyon ng mga sundalo sa araya. Ito ay bahagi ng aking tungkulin. Nagkakaintindi ka ba ng Tagalog? Ang bansa ay nasa panganib. Ang pagdalo mo sa fiesta ay hindi kinakailangan. Ang kailangan ngayon ay agad mong pagbalik sa bagbag. Huwag mong gawing biro ang sitwasyon. May ginagawa pa ako. Hindi mo maaaring ipilit ang iyong gusto. Babalik ako ng bagbag kung gusto ko. Ang kalayaan ng bansa ang nakasalalay rito.
Susunod ako sa utos ng Presidente. Hindi sa iyo. Kung nais mo kong arestuin, magdala ka ng kabaong. Anong mangyayari sa bansang ito? Magandang gabi, Senyor Presidente. Mukhang magkakaroon ng kaguluhan sa Guagua. Si General Mascardo, kasamang mga tauhan niya, ay naghahanda sa pagdating ni General Luna. Kailangan mo na matas siya. General Tomas Mascardo! Mascardo! Lumabas ka! Nandito ako ngayon para arestuhin ka sa ngalan ng Republika ng Pilipinas! Sinabi ko na, Luna. Kung nais mo akong ipakulong, magdala ka ng kabaong. Ruska! Ruska! Baliw ka talaga, Luna. Sinusunod ko lamang yung gusto. Kaya kang patayin ng pinakamagaling kong tauhan. Mascardo, ikaw lamang ang kailangan ko at narito ka na sa harap ko. General Luna! General Mascardo, sulat mula sa Presidente Aguinaldo. Bantayan mo ang ating likod, kaibigan. Baka daanan tayo ng Amerikano. Sige, Kapitan! Punyeta! Amerikano! Kaya mo yan, kaibigan. Kaibigan, sa ngalan ng katapangan, sa larangan, itinataas kita, hanggang tingin, para sa ngalan, sa Republika ng Pilipinas. Senyor Presidente, General Luna po. Magtago kayo. Alam kong may alitan kayo kay Luna at ayokong magulo ngayon. Senyor Presidente, nais kong bumitaw bilang puno ng hukbo. Bakit? Imposible ang trabaho ko. Lalo na't nabalitaan kong pinalaya mo ang mga traidor na sina Paterno at Buencamino. Kagalang-galang sila mamamayan. Nag-aabang sila ng pondo. Isusulong nila ang aneksasyon habang tayo nakikipagdigmaan para sa kalayaan. Hindi ko tanggap ang pagkakanlong mo sa kanila. General Luna, isa kang henyo pagdating sa digmaan. Pero wala kang alam sa politika. Kung ang pagpapalaya ng traidor ay politika, ayoko maging bahagi niyan. Pasensya, Luna. Pero hindi ko matatanggap ang pagbibitiw mo. Pero hindi yan ang aking intensyon. Ikaw lang ang may kakayahang mamuno ng ating hukbo. Kailangan ka ng inang bayan. Kung ganun, pabayaan niyo ako mamuno. Pabayaan niyo ako mapatupad ng tamang disiplina. Pagpasyahan na ninyo ang plano kong magtayo ng kuta sa norte. Ito lamang ang ating pag-asa laban sa Amerikano. Pag-iisipan mo na namin to, Luna. Wala na ba sila? Anong masasabi ninyo kay General Luna? Presidente, may pagtatapat kami. Ayon sa mga balita, narinig si Luna nagsabing hindi siya magdala ng isipang patayin ang sinuman pagtaksila ng bayan. Kahit ikaw, Presidente. Siya ang tunay na banta, hindi ang mga Amerikano.
May balak siyang maging isang diktador. Mawawasak ang lahat. Tama si Mascardo. Ang kanyang galit at pagnanais ng kontrol ay umahati sa atin at sumisira sa ating kilusan. Mainit ang ulo ni Luna. Ngunit siya ang pinakamahusay pagdating sa digmaan. Hindi ito tungkol sa personalidad, ngunit sa kakayahan. Ang ginagawa niya ay pang-abuso. Bakit tayo magtitiwala sa isang general na tila isang halimaw? Senyor Presidente, kailangan natin ng lider na balanse ang pag-iisip. Kung hindi natin siya mapipigilan, mas lalo tayo mapapahamak. Luna ang pinakamagaling kong general. Ganyan si Goyo. At si Ricarte, At ako rin. walang mabuting may dudulot ang pamumuna ni Luna. Kailangan siyang palitan para sa ikabubuti ng lahat. Naiintindihan ko ang mga alalahanin ninyo. Ngunit kinakailangan ko na talaga ng panahon upang pag-isipan ito. General, mensahe mula kay Presidente Aguinaldo. Mga Ginoo, magandang balita. Magtatayo ng bagong gabinete ang presidente. Pinapupunta ako ng kabanatuan para pamunuan ito. Kami nang bahala dito, General! Mabuti. Alis na ako. Walang oras na dapat masayang. Senyor Presidente! Senyor Presidente! Senyor Presidente! General Luna! Traidor! Nagwakas ng magagandang araw ng mga rosas. Nang simula ng usilak ng mga gabi ng ating matinik na pagkikipamuhay sa ating bayan. Ang lupang tinubuhan, asul na kalangitan, luntiang kaparangan, isang lupain ng sining at damdamin. Hindi magtatagal para sa pag-ibig sa inang bayan, waring dala ng isang lihim na mensahe. Binagit tayo ng isang nakakubling kamay at itinapon na parang dahon sa gitna ng sinuman. Hindi magtatagal at magiging nag-alin po yung mga alabok na lamang tayo. Iya, ano yan? Hinahangad ng Pilipinas ang kasarinlan at kaunlaran ng bayan hanggang sa katapusan. Ngunit sa panahon na iyon, mas magandang mamatay sa digmaan kaysa pamunuan ng mga dayuhan. Kung panaginip lamang ang umasa sa pagunlad, managinip tayo hanggang sa kamatayan. Kay bukat man sing putos ko tabang mo ko anay ili tulaganay. Action! Hala guys, di naman ni matanggal. Oh my God, guys! I'm so dirty! Dirty ka? Dirty, di mo rin siya. Kaloko yung bata ka. Ibangkin pa. Action! Luna! Lunati ko!
What?